Usap-usapan ngayon na pinaaresto na ng ICC si Senator Bato de la Rosa. Pero ang unang lumabas sa balita ay puro daw hearsay ang mga balitang ito. Wala pa daw official copy sa SILG Remulla. Kung hearsay lang pala ito, bakit nakahanda agad itong 10,000 na mga task force para hulihin si Senator Bato de la Rosa? Pero ilang minuto nga ang nakalipas. Ayon sa The Philippine Star, the International Criminal Court or ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. According to News 5's sources, Interpol has received the arrest warrant and its representatives are already in the Philippines. Pero teka, may warrant of arrest wala sa ICC. Pero wala naman kaso itong si Senator Bato dito sa Pilipinas. May mga reklamo pero wala namang ebidensya. Tapos nito kapag nahuli si Senator Bato, ikukulong na naman sa maling lugar outside the Philippines. Madadagdagan na naman ang katulad ni Tatay Digong. Abay, napakadumi na talaga ng politika dito sa Pilipinas. Kapag against sa gobyernong ito ay pilit ninyong tatanggalin. At parang naka-timing din para hindi nga naman makalabas si Senator Bato at para hindi makaboto dito sa Senate trial sa impeachment ni Vice President Sara. Timing na timing Pero alalahanin natin na doon sa naging pagdampot kay dating Pangulong Duterte at nadalhin pa sa Netherlands sa ICC. Nagsalita ng ating Korte Suprema noon at nag-decide na we are a sovereign country, na ang ating mga military ay dapat i-defend at protektahan ang ating konstitusyon. Grabe na talaga ang panggigipit nila sa mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Sinong susunod nito? Si Senator Bongo? Si Vice President Sara? Bakit sa ICC ipadadala si Senator Bato? Meron naman tayong Korte Suprema dito sa Pilipinas. Gumagana naman. Supreme Court. Abay, galaw-galaw. Hahayaan nyo ba na isang Pilipino na naman ang kunin ng mga banyaga? Abay, magkaroon naman kayo ng lakas. Supreme Court, magpakitang gilas kayo ngayon. Papayag ba kayo na isang Pilipino na naman ang kunin at dalhin sa ibang bansa? Alalahanin natin ang mga nagawa noon ni Senator Bato noong siya ang dating PNP chief, acting PNP chief. Ginawa niyang safe ang ating kakalsadahan. Noon, talagang bawal ang patulog-tulog sa mga police stations. Sobrang disiplinado ang mga pulis noon. Kaya bumaba ang krimen. Tumaas din ang tingin ng taong bayan sa ating mga kapulisan noong Duterte administration. Ganito na lang ba? Wala ba tayong utang na loob sa mga nagawa ni Senator Bato na para bang hindi natin kapwa Pilipino ay hahatulan na naman sa ibang bansa? Isipin ng taong bayan na kaya nyo kukunin si Senator Bato ay kailangan ng mabawasan ang mga pro-Sara, pro-Duterte para hindi makaboto doon sa impeachment. Timing na timing kasi. Baka nga isa lang itong patibong para hindi makadalo si Senator Bato sa magiging Senate trial para isang kabawasan sa mga pro-Duterte na mga DDS senators. Eto, nasaan ng due process neto? Dapat bago ito kunin si Senator Bato ng banyaga ay dapat pumapayag din ang Korte Suprema dito sa Pilipinas. Nasaan ang due process niyan? Katakataka lang kasi noon secret pa daw itong warrant of arrest ni Senator Bato. Tapos itong malapit na ang botohan sa House sa impeachment. Abay, inilabas na ang warrant of arrest kay Senator Bato. Hindi na secret. Hindi ba? Nakapagtataka talagang timing na timing. Sana lang talaga itong ating Supreme Court ay mag-intervene na dito sa warrant of arrest na ito na sinasabi para kay Senator Bato. Agad-agad sana mag-intervene ang Supreme Court dito kasi isang Pilipino na naman ang ipadadala sa ibang bansa. Hindi ba tayo ay isang sovereign country na nagpa-function naman ng ating justice system dito? Well, paiintindihan ko kung talagang magtatago itong si Senator Bato. Kasi wala naman talagang karapatan ng ibang banyaga na makialam dito sa Pilipinas. At damputin pa ang isang Pilipino. Maintindihan ko kung magtatago si Senator Bato. Kasi kapag naisakay na itong si Senator Bato sa eroplano, wala nang magagawa yan
Dire-diretso na yan doon. Hindi na makakalabas. Gaya ni Tatay Digong. Hindi na nakapagtataka. Kasi kaya nila minamadali ang impeachment na ito. Ay para yatang lahat ng mga pabor kay Vice President Sara ng mga senador ay parang tinatugis ng administrasyong ito. Lahat talaga ay gagawin nila dahil alam nila na kapag nalampasan ni Vice President Sara ang lahat ng ito, ay talagang yari silang lahat. Kasi tapos na nilang plantsahin ang Kongreso. Nakakuha na sila ng malaking boto sa Kongreso. So ngayon, parang nagkakatugma-tugma. Ngayon, ang paplantsahin naman nila ay ang Senado para masiguro ang impeachment. At speaking of impeachment, abay nagmamagaling na naman si Representative Jinky Luistro. Abay pagsabihan ba naman niya ang mga DDS senators na bumoto daw ng naaayon sa mga ebidensya laban kay VP Sara. Panoorin natin ang video na ito. That is why, apart from political affiliation, the prosecution really have this huge task of presenting the evidence very well. Walang no? ebidensya eh. Because even if your political affiliation is with the Vice President, tapos? if the evidence is so overwhelming Overwhelming. that even the general public is already supportive of conviction, how can an ally of the Vice President vote against conviction Overwhelming to ebidensya. if it is seen by the general public? Wala nga It kayong might naipresentang cause ebidensya eh. his own political interest. That's why evidence is very important. Oo, importante Alam talaga. po natin na merong existing political affiliation ang ating mga senador. Tapos? But I am confident that they will be very, very cautious in casting their vote, in deciding on the impeachment, depending on the strength of the evidence which will be presented. Because at the end of the day, sila kasama sa huhusgahan. If they vote against the evidence, and the evidence is so overwhelming, Walang overwhelming. it might cost their political interest. Nanakot pa ng mga senador. Anong pinagsasabi nito ni Jinky Luistro na overwhelming daw mga evidence? Nangangalap pa nga lang kayo eh. Wala kayong maipakitang ebidensya. Ang naipresenta ninyo si Trillanes, si Madriaga. Napalpak naman, sablay yung mga script. Paano yung magiging overwhelming? Ebidensya. Wala nga kayong naipresentang ebidensya. Baka overwhelming ang mga maleta. Tapos pagkasabihan mo pa, itong mga senators na ito, nakapagboboto daw ng papabor kay Vice President Sara, ay huhusgahan na rin sila at katapusan na daw ng political career ng mga senador na ito na papabor kay Vice President Sara. Papaano nga kung hindi magtugma yung inyong mga sinasabing overwhelming evidence laban kay Vice President Sara? Paano kapag hindi napatunayan na isang korap, magnanakaw si Vice President Sara sa impeachment na ito sa Senate trial? Sino ngayon ang matatapos ang political career? Kayo dyan na mga kongresista. Takot at takot kasi kayo, no? Na makalusot si Vice President Sara sa impeachment na ito. Kasi katapusan na rin ng mga pangiti-ngiti nyo dyan. Bakit mo pupulsigihin, ang mga senators? Kung ayaw talaga nilang bumoto na makonvict si VP Sara. Ikaw nga, tinago mo yung asawa mo na may kaso. Anong tawag mo dun? Di bumalik din sa'yo. Ngayon sasabihan mo yung mga senators. Mas mataas sa'yo to. Ikaw, isa ka nga lang kongresista na abogada na bobo pa. Kaya mo lang sinasabi ito, Luistro, kasi takot na takot ka na. Dahil alam mo na hindi mai-impeach si Vice President Sara sa Senado. Pero ito lang masasabi ko, Jinky Luistro, ay katapasan nyo na kapag si Vice President Sara ay umabot pa hanggang 2028. Sigurado, alam nyo na kung saan kayo pupulutin. Kapag hindi nyo siya napatalsik at nabigo ang inyong impeachment na ito, ay sigurado. Sa 2028, magtago na kayo. Ano ang inyong masasabi sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato? At ano ang inyong opinyon
sa pagmamagaling na naman ni Jinky Luistro at kanyang pinapayuhan pa ang mga DDS senators na bumoto daw sa naaayon sa overwhelming evidence. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.